Welcome our guest for tonight. It's Zarella, Art of Elaine. Let's go. Yan. Welcome sa Hi. Buhay Creative. Thank you for inviting me. And hello everyone, I'm Elaine Layug, a painter, contemporary artist, and gusto ko lang din mag-thank you first of all kay Buhay Creative kasi in-invite niya ako dito and I'm very excited to share my stories, my art career journey, and everything na na-experience ko sa aking art career. Kaya, just looking forward for it. Ayun. Welcome. Let's give black hearts naman para kay Zarella sa mga nakikinig. I think we have 5 people na nakikinig. Ayan. Black hearts. Ayan. So, to start Zarella, could you please introduce us yourself a little bit lang sa mga hindi pa nakakakilala. For sure sa mga creatives natin, they probably curious. Sino nga ba si Zarella? Yan. You can introduce yourself. Sige. I'm Elaine Layug or Zarella. Yun yung tinawag ko or yun yung ginamit kong nickname, pen name, kumbaga as an artist. Zarella. Siya yung, kasi yun naisip ko kasi mahilig ako sa huling letra, Z, ganyan. So, naisip ko ipag-combine yung Elaine tapos yung Z. And then, add na lang ako ng Y. So, Zarella, naging Zarella siya. So, okay. Yun yung naging, yun yung start ng Zarella. Pero yung tunay na pangalan ko talaga ay Elaine Layug. And, ayun, I'm a painter, a contemporary artist, and yun lang yung pinaka-focus ko. And 5 years na rin akong nagpi-painting. Yun yung ginagawa ko. Pero nung college ako, hindi yun yung course ko. Hindi fine arts yung course ko. So, iba siya. Pero dahil passion, gusto ko talaga yung art. Pinagpatuloy ko pa rin, nag-practice pa rin ako. And yun yung gusto ko maging career after ko graduate. Kahit hindi yun yung course na pinili ko. So, yun lang naman. Ayun. So, ano yung tag dito? Course na pinili mo? Theater arts. May story kasi dyan. Sige. Hindi talaga yun yung pinakagusto ko. Dapat talaga fine arts. Kaso, malayo kasi yung school. So, hindi ako pinayagan or tinuloy doon kasi sobrang layo talaga sa amin. Pero, yun nga, dahil naisip ko, dahil gusto ko pa rin talaga graduate na art student, so, namili na lang ako na malapit sa amin tapos may art na course. Ang nag-o-offer lang is theater, ganyan. So, yun na lang yung pinili ko. And then, hindi talaga ako mahilig sa mga ganon, mga kanta-kanta, sayaw-sayaw, ganyan. So, parang mga ba yan? Di ba normally, parang mga nakakasama mo sa theater, mga artista, ganon, or like... Performers. Oh yeah, performers, right. Parang Lea Salonga ba? Parang ganon? Parang ganon siya, mga performers, ganyan. Ako, napaka-introvert ko. Mula bata talaga hanggang mag-high school, ganyan. Sobrang introvert ko yan. Hindi ko talaga gusto yun. Pero dahil nga gusto ko art course pa rin, graduate ako na ganon, art pa rin. So, pinili ko siya. Pero, naging masaya naman kasi parang lumabas ako sa comfort zone ko na yung, kumbaga, yung introvert, nag-try ng performing, ganyan. So, naging masaya naman and still, nagawa ko pa rin na mag-art. Sa totoo lang, na-discover ko lang matuto mag-painting, ganyan na nalaman ko lang na marunong ako mag-painting nung first year college ako. Sige. Hindi talaga siya. Wait lang, wag mo munang sabihin. Tatanungin natin dun sa story mo. Sige. So, okay. Siguro mag-start na kaya tayo sa story niya. Wait, so parang it's sobrang different kasi sobrang introvert mo and
you still decided na, oh, mag-theater nga ako. Parang totally opposite ng ano, Mm. ng introvert. Sobrang ano talaga siya, nanibago rin ako. Kasi, first, mga kasama ko kasi doon talagang performer, mga dancer, singer. And then ako, hindi ko pa alam na nagpipinta ako, na marunong ako mag-drawing. Mm-mm. So talagang pumasok ako doon na gusto ko art eh. Gusto ko, gagraduate ako ng art student. So, pinili ko yon kahit wala akong talent or skill na alam ko, ganun. Okay, so before we move forward dun sa story mo, anong tawag dito? Ano yung pinagkakabalaan mo sa buhay ngayon? Like, are you working? Are you student? Or like, I mean, I think graduate ka na, but nag-work ka na as freelance or something like that? Working freelance artist. Itong pagpipainting ko. So it's your full-time career na, ano? Ayun, congratulations. Congrats ka, step out of the comfort zone ng introvert. Actually, nung nakita kita sa Facebook, kasi lagi kang nagpa-pop up sa timeline ng Buhay Creative. And I was like, sino kaya itong si parang content creator din yata siya. Kasi you post a lot of video. Normally, pagka artist kasi, it's either they just post their paintings or, I was like, curious ako ba't nagpo-post siya ng check your profile. And, 17K na siya. Siguro rising star na siya ng creative industry in arts. So, may mga artist din ako nakita just like yun, nagko-content. Pero, sabi ko, invite ko nga si Zerel. So, ayun. So, full time mo na. So, ito na, yung first question natin about your story. Could you please tell us your story growing up and how did you discover your talent? Since sabi mo nga parang recently mo lang na discover. Bali, nag-start siya na-inspire lang ako nung mga elementary days. Kasi yung pinsan ko, napakagaling talaga niyang, talented talaga siya. Napakagaling niyang mag-drawing, napakahusay. Tapos ako taga-nood lang, ang ganda, ganun. Yung taga-bati lang ako. And then, sinubukan ko rin na sumunod sa kanya, like, gayahin ko siya. Pero hindi ko talaga magawa. Until nung mag-high school na ako, nandun pa rin yung parang na-inspire ako. Sana kaya ko din. Sana ganun din ako. Kasi most of my friends are talagang sila, mga artists, mga galing mag-drawing. Tapos ako lang hindi. pero meron sa heart ko na parang sana ako din. Sana ganun din ako. And then, ayun na, nung sinubukan ko, nagpaturo ako sa best friend ko nung high school ng portrait. Ang galing niya, hindi ko pa rin magawa. And then, doon lang nag-start na parang insecure ako, ganyan, nagda-doubt na ako. Parang sabi ko, baka it's not for me, ganun. Baka hanggang ganito lang talaga, taga-support, ganyan. And then, hindi na ako nag-try nung senior high until after ko graduate ng senior high, doon na inas ko yung sarili ko, ano ba yung gusto ko pagka-graduate or ano yung career. And then, may part sa akin, kahit hindi ako marunong mag-drawing, gusto ko pa rin art, ganun. So, sinubukan ko pa rin na. And then, nung first year college na ako, lahat nagpapakita ng talents. Tapos, kasi diba, pag ganon, introduce yourself, ano yung talent mo, ganyan. Kasi nasa art ka. And then, sinabi ko lang doon, wala akong maipapakita. Kumbaga, nandito lang ako kasi gusto kong graduate na art student, sabi ko. So, naman ako, pero yun nga, wala ako, doon ako parang napaisip na dito pa talaga ako. Parang ganun. Sorry, sabi mo sa high school ba yun? Sa high school? Sa college, right? Ito yung college na. Sa college na. Okay. Tapos lahat nagpa-perform, ganyan. Tapos, introduce yourself and then magpapakita ka ng talent. Sample. Tapos, ayun, nung time na yun,
sabi ko, "Oh, sige baka hindi try ko pa din, baka dito ako." And then biglang pandemic. Mm. So, dun yung nung pandemic. So, dun ka nag-start na mag-painting ulit kasi pandemic? Does that Kasi mean yun yung ano? time wala ng klase. Wala ng klase, walang So, hindi ka lahat pa nasa graduate bahay. nun, right? First year pa lang ako nun. Grabe naman, parang sobrang kakaiba naman yun. During pandemic, doon ka pumasok sa school na hindi naman siya yung talagang gusto mong kunin. Tapos nagka-pandemic pa. So, naging parang online class ka? Oo, online class. Oh, at least I think it worked out for you kasi hindi ka masyadong in-person, parang activities or something like that since it's pandemic, right? Kumbaga hindi rin ako inallow na mag-gano'n, perform. Kasi parang nung time nung nagkaroon ng pandemic, yun na yung walang pasok. Tapos Yeah. diyan rin yung mga changes din na parang nagtatanong ka sa sarili mo na ano yung sa tingin mo na gagawin mo kung let's say walang pressure, walang school, walang anything na kailangan money or ano man. So, dun ko naisip na, gusto ko mag-drawing, ganyan. Gusto ko gumaling. And then, dun na ulit, binigyan ko ulit yung chance ng sarili ko na mag-try, mag-painting, mag-drawing. Pero bago ko simulan yun, pinag-pray ko yun. Kumbaga, nag-pray ako ng matindi talaga. Sabi ko, this is the last chance na bibigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon din na ituloy ulit to. Pero kung hindi ko talaga magawa ng maayos, accept ko na hindi na para talaga sa akin. So, parang last chance na talaga. Pag hindi nag-work, I'll probably change career, ganun. Kasi nasa utak ko lang siya, nasa puso ko lang siya. Pero di ko nagagawa talaga. Until etong parang first year na ako, college na ako, ganyan. Doon ako ako na ito, 19 years old, ganyan. So, doon ako nag-start na, okay, last chance na to. Kung hindi talaga, accept ko na. And then, trinay ko na, yun nga, Starry Night yung una kong pinaint. Tapos una, syempre mag-sketch pa muna, ganyan, lapis muna. And then, 25% pa lang yung nagagawa ko. Ang dami ko ng negative thoughts na, ang pangit ng gawa ko. Yes. Ano ba yun? Kumbaga, ang pangit ng gawa ko. Pero nasa utak ko noon, parang nag-switch na lang ako na sabi ko, ay hindi, kailangan kong tapusin to. Sinimulan ko na kailangan ko nang tapusin. So, tinuloy-tuloy ko pa rin siya hanggang nung nasa 75% na yung painting. Grabe, dun ko nakita na, parang kamukha na ng star. Totoo na to, gano'n. Oo, sabi ko, pa lang yun, talon ako ng talon pa nun. Kasi, sabi ko parang kamukha na ng star. So, yung first na mo, parang fulfillment na, uy, na-achieve ko na nga yung gusto kong gawin or something. Or like, kaya mo pala. 25% kasi, parang ang pangit pa. Pero nung nasa 75% na siya, oh my gosh, nakikita ko na yung parang glimpse of result ng kakalabas nun. And then, nung tinuloy-tuloy ko siya kasi na-excite ako lalo, ganyan, ano yung resulta, naging maganda. Naging grabe. Tapos, yun yung time na parang medyo naiyak pa nga ako nun kasi mag-isa lang ako nun Tapos, naiyak ako na onte kasi parang hindi ko akalain na magagaya ko yun, yung Starry Night. Yun yung kulay, was that yung parang wavy, parang kulay blue or something like that? Yung parang, yung blue, ganyan. Van Gogh? Is that Van Gogh? Oo, Van Gogh. Yeah, yan. Ayun. Doon na dire-diretso, kumbaga, natuwa ako kasi nagawa ko na isa. So, nasa isip ko, kaya ko pa ng isa. So, parang before ba, parang
As in talagang discourage ka na, ba't hindi ko magaya-gaya yung mga kinokopya ko or something like that. Hindi ko talaga kaya. Mm. Hindi ko talaga kaya. Tapos kahit nga minsan, ang pagkakaalala ko, kaya ko yung stickman, ganun. Yun lang yung mga high school na ako nun pero yun Mm. lang kaya ko. Oh, yeah, medyo Tapos, discouraging nga kasi pag high school ka dapat may dun yung prime mo, or hindi naman sa prime, pero dun yung parang oh, ang sipag mo pang gumawa pagka 'di ba, yung wala kang iniisip na work or like pressure outside. And happy, di ba? yeah, right. So, buti yung kasi parang ang hirap i-push nung something na parang sobrang hirap na feeling mo hindi mo talaga kaya. Yung nagpatatag sa'yo as a creative na, you know what, I can do this or something like that. I think yung pinaka talagang foundation, yung nilet go ko na talaga kay God lahat. Like, sinurrender ko talaga. Kasi, nung mga high school days ko kasi parang very, pressure. Tapos, lagi ko iniisip kung opinion ng iba, kung pangit ba or maganda ba yung gawa ko. Lagi akong ganun na parang magbe-base sa opinion ng iba. Until na sinurrender ko everything kay God na whatever man magawa ko, that's it. And I know na binigay ko naman yung best ko para doon. So, that's enough for me. And may peace of mind din kapag pinag-pray mo muna bago ka gumawa. Ganun. Ayun. Yeah. Sabi nga ni Kuya JP, yung binabanggit ko sa'yo kanina, Christian content creator, sabi niya, creativity is God's grace or something like that. So, yeah. Sobrang helpful nga nung yung pagiging spiritual natin, no? Creative. And yun yung nagpapalakas kay Zarella and most creative sa atin. Ayun, siguro na-answer mo na ito, pero meron ka bang ibang field na pinag-workan aside from like doing full-time as a painter or artist? Wala na. Wala na. Pagka-graduate ko kasi talagang ito na yung pinurso ko. So, nung before ka graduate, parang meron ba kayong parang play, ganon, before graduation? Oo. Yung theater play. Para bang sinabi mo, last ko ng sayaw to or last ko ng play to, hindi na ako magpi-play ulit. Parang totoo, Masaya naman kasi parang yun nga yung tawag doon, hindi yun kasi yung ginagawa ko, pero tinuloy ko pa rin, sinubukan ko pa rin. And kahit papaano nakadagdag siya ng experience sa akin na kapag nasa stage ako or kapag may kausap ako ng maraming tao. So, ayun, parang kahit papaano nakatulong siya na mawala yung ganung takot ko. Okay. So parang do you still consider yourself introvert like right now, or parang dahil sa na-expose ka dun sa mga ganong situation, parang you know what, hindi na pala ako introvert or something, like baka ambivert ka or something like that, or Ambivert. yeah. Okay. Yeah, ang hirap kasi ako hindi naman talaga kasi ako yung parang super social, laging mag-isa ganon, or parang unti lang yung kasama. And parang ang hirap kung makipag-usap sa maraming tao, or like let's say yung ginagawa mong theater, hindi mo kung mapapapunta sa stage. Yeah, so it's buti na lang na overcome mo. And I think most creatives nahirapan sa parang maraming tao, I think. So ayun. Totoo yan. And before tayo mag-proceed, mag-shoutout muna tayo. Sabi ni Lithuan, sorry, hindi ko alam kung paano i-pronounce yung name mo. Liyang na lang. Ganda ng guest, magaling talaga yan. Naku, sabi na. Yan, sabi naman ni Smart Coffee, joining from Ghana, please speak English. And please, can you speak English? Sorry, sorry. Sorry, Smart Coffee,
it's what do you call this? It's hard for us to speak in English, I think. And no, we can speak English, but I think our audience prefer more like Taglish or Tagalog. But thank you for supporting. Maybe next time we'll do like a English podcast, so like everyone can join in and participate here in our live stream. Yun pa? Sabi ni Liang ulit, dancer is yan, secret talent. And rising star yan. Yeah, si Sikat yan. Ayun, sabi ni Mark B, nung pininta ni Van Gogh yung Starry Night, napakadilim ng buhay niya nun. May mental issue siya. Minsan sa dark period mo, doon ka makakawa ng masterpiece. Yun, grabe naman. Tama. And speaking sa mga emotional aspects, sabi ng studies daw, ang love ay nagbuboost ng creativity. So, ayun. Sa lahat ng mga may creative block dyan, alam nyo na. Good evening, sabi naman ni Alreds. Ayun. Good evening, Alreds. Thank you for joining in. Ayun, sana ba tayo? Ayun. Let's go to your process part ng paggawa ng painting. Paano yung process mo sa paggawa? Nag-start ako sa pagpili ng tamang art materials din. And then, kapag nagpe-paint ka, mag-start ka muna sa iliha mo muna para mas smooth siya. So, depende yan sa canvas na mabibili nyo. And then, doon ka mag-start na mag-basic color ka muna, mag-sketch ka muna, tapos, i-cover mo siya ng yellow ochre na paint para mas vibrant yung painting mo after that. Actually, meron akong tutorial niyan sa mga napakita ko rin mga videos last year. So, nilang makita rin yun kung paano yung process ko. Ayun. Ano yung sabi mong quote? Anong tawag? Ano po? Ano yung tawag dun sa quote na nilalagay mo para mas vibrant yung... After mo mag-sketch, maglalagay ka ng pintura siya na yellow ochre, yung pangalan na yun. O di kaya color brown. Then, pang basic color siya na pang tapal muna. Then, nakakatulong kasi yun para mas maging vibrant and mas maging maganda yung resulta ng pag nagtapal ka ulit or nag-second layer ka ulit ng mga colors. So, para siyang primer, parang ganon? Primer color. Parang pero, ganon. Paint yan. Base painting. Pero sabi mo it's color brown? Brown or yellow ochre. Pero yung iba nga gumagamit ng light blue. So depende green. sa style na gusto mong i-achieve? Depende sa gusto mo kulay siguro. Yun, I think, kasi sa akin, mas alam ko yellow ochre or brown. Kasi parang mas makita mo yung talaga, yung pagka-vibrant. Hindi ko pa natatry yung light blue and green na nakikita ko sa iba. So, it's up to the, sa artist din, kung ano yung gusto niyang color. Pero mahalaga yun, base painting. Ano ba siya? Parang dark brown or something? Or parang light brown? Yung yellow ochre, parang siyang gold, may pagka-gold na yellow. Tapos yung sa brown naman yan, yung dark brown. It's kinda interesting kasi pag sa printing part, like let's say magpiprint ka, normally ang base color nun puti para kasi transparent normally yung film or like yung sheet. Pero sa painting pala, it can be dark para maging vibrant, which is kind of different sa printing pala. Yeah, it's either dark or light kasi merong gumagamit light blue or light green. Pero siguro kaya nila na ginagamit rin yung mga light colors sa base painting kasi nakikita nila yung sketch. Unlike kapag gumamit ka ng dark color, masyadong makita yung sketch mo. Pero dahil mas gusto ko gamitin yung mga yellow ochre or yung the brown para mas kapag nagpatal ka,
third color ka dyan or tapal ka dyan ng iba pang kulay, mas magba-vibrant yung ano niya, yung kakalabasan. So ganun pala. So ayun, siguro if you like sa isip ko lang no, siguro pag lighter yung base, baka mas brighter yung output. I'm just guessing. I'm not a painter but siguro. But anyways, thank you. That's really an interesting interesting story there. Sabi ni Santos, wash out boss. Ayan. Ganda ng boses mo ayun. Thank you sa pag sali dito sa ating live stream. Shout out Santos Borak. Okay, here. Next question, ano yung mga tools na ginagamit mo or mga necessary tools kapag nag-uumpisa pa lang, and ano naman yung mga tools na hype lang and kailangang iwasan or especially pag nag-start? Art materials not guaranteed na kailangan mahal. Especially kahit sa pintura. Hindi kailangan mga libo-libo yung presyo. Lalo na kung beginner artist ka, okay lang din yung mga yung mga affordable paints or art materials, mga brushes. Kasi, ayun, may mga naman magaganda talaga. Ako, ang gamit ko yung mga ganon. Affordable brushes, affordable paints, mga nasa around 200 to 300 set na. May 8 colors ka na or 12 colors. So, kung interesado kayo, yan yung Art Rangers or Montmartre. Yan yung ginagamit ko palagi ng mga pintura. It's either acrylic man or oil. So, maganda yan. Pero, syempre, may mga nagamit din ako na sobrang mura, like 80 pesos, set na siya. So, ang pangit ng niya, resulta. So, kailangan nyo din mag-experiment. And then, experiment kayo ng iba't ibang klase ng pintura or brushes man para mas malaman nyo kung ano yung para sa inyo din. Kasi syempre, iba-iba yan. Iba-iba artist. Baka may artist na mas sanay siya sa mas mahal na pintura. Kasi yun yung starting niya eh. Meron din naman na nagagawa ng maayos kahit mumurahing materials. So, sa pagpipaint sa akin, ginagamit ko pa rin yung mga affordable art materials. And then, sa brushes, may iba't ibang brushes yan. So, kailangan nyo rin aralin yun. Like, kung ano ba yung tamang brushes sa acrylic, sa oil painting, sa kahit anong medium man. So, sa akin, acrylic, pinaka-medium ko. So, ginagamit ko yung mga nylon brushes, ganyan. Pero kung mag-experiment kayo, for me naman, kahit yung brushes ng oil paint, pwede rin naman yun kahit sa acrylic eh. So, kailangan nyo din mag-experiment. Ako, ang dami ko nang nabiling mga art materials. Sobrang dami na. Nasayang, parang naisip ko nga, ang dami kong nasayang na pera kasi ang dami kong Actually, experiment. I won't consider that sayang kasi nalaman mo yung mga valuable information. At hindi pala to pwede sa gantong material or like this would work better kung ito yung gamit ko. Kasi kung hindi mo siya na-try, parang sabi mo kanina, you have to explore. So, I think it's part of the process. Yeah. And you know what? May na-remind ako dun. Sige. Go ahead. Sige, ano yung na-remind sa'yo? Yung na-remind sa akin, actually yung isang content creator na gusto ko rin i-feature sana dito, hindi ko pa nakakausap. Ang gamit niya yung basic Crayola, yung 36 na crayons. Yun ang ginagamit lang niya, hindi yung sobrang expensive. So, tapos yung mga result lalaki? Si Artrepreneur, was it the name? Okay. Yeah. Sabi ko, ang solid naman na ito. Tapos yung isa, ang gamit niya yung ballpen na multicolor. Sabi ko, I was like, what? How can you do that? Like, as in ballpoint lang siya. Meron pang apoy. May apoy Right. Nakita mo rin ba yung yung parang bleach? Yung bleach sa damit? Ayun din, bleach. Yeah. Yung mga nasa listahan ko ng ng siguro interviewin ko rin sila someday kasi sobrang interesting. Yung isa, yung dahon. I was like, what? How can you do the dahon and you create something out of it? So,
hindi talaga importante, hindi naman sa hindi importante, pero hindi siya yung main point na, "Uy, kailangan ko ng mahal Mm. na Oo. item," right? So, and hindi ang sabi ko nga lagi sa mga ano ko na hindi ang creativity hindi siya limited ng tools, ano, ah, though may mga part na Mm. limitation ka na hindi mo gawin, pero 'di ba naisip niyo ba 'pag may limitation kayong na-experience ano, dun ka mas nagiging creative? Yung 'pag wala ka Mm. ng gan'to, 'di ba yung iba gumagamit ng coffee bean, yung iba gumagamit ng Mm. kung ano-anong material. Yung isa nga nakita ko sa Japan, gumamit siya ng ano, yung 'di ba 'pag nag-e-erase ka may mga debris, yung mga dumi, 'pag inipon niya yun ta's gumawa siya ng mga arts. I was like, "What?" Um, Ang galing. yeah, it's crazy and, I was actually planning to do, like sessions sa Buhay Creative, maybe sa Discord na during work hours manonood kami ng ano, ng mga topics na gano'n about creativity like paano yung, Mm. creativity sa paggawa ng origami or something like that. Ano yung mga weird stories ng about creative, people around the world. So, ano, if you guys are interested, you guys can comment and we'll probably make it happen, ano. And ano sige ituloy mo yung sinasabi mo, sorry to cut you off. Saan na ba ako? Sa art materials yun, 'di ba? Yeah. Sorry na cut off Nagustuhan ko kita. yung kwento mo, eh. Nablangko ka ba? Sorry. Ang daming creatives kasi Yeah, talaga. right. So, iba-iba yan, wala yan sa materials din kung mahal ba or mura. As long as gusto mo yun, ta-try mo yun, susubukan mo yun, and malalaman mo din, eh, sa dami mong trinay, malalaman mo din kung ano yung para sa'yo. Kasi for sure naman yung mga ayan na ginagamit yung crayons or yung kandila man, apoy, o di kaya yung Mm. sinabi mo, Mm. nag-start din yan na gamit lang is yung lapis or di Mm. kaya mga brushes or baka may mga background sila sa ganun. So, Mm. until na-discover na lang nila yung sarili nila na ito yung gusto nilang creatives or art na gustong i-pursue. Mm. Ayun, So, kahit yeah. So I think sobra-sobrang ano, ang daming creative people sa mundo, especially sa mga Filipino. Sobrang creative ng ano, ng mga naiisip natin. Why did you start content creation? Is it because gusto mong lumago yung freelancing job mo or like you just want to help people? I think both. Gusto ko din makilala, yung magkaroon ako ng branding Mm. na mai-share ko din yung stories ko, mai-share ko din yung mga art journey ko, tapos maipakita ko din yung mga art pieces ko. Kasi siyempre kung gusto natin maging successful sa isang bagay, dapat may ano din siya, kumbaga ise-share mo din, eh, kung ano yung gifts mo, ano yung skill mo. So, ayun, yun din yung mga kinonsider ko kung bakit gusto ko maging content creator, ganyan, about my art. Okey lang ng hindi ka pa gano'n kagaling. Mm. Okey lang na mag-start ka sa pagiging content creator mo na ito pa lang yung kaya mong gawin. Let's say stickman pa lang or ano ka pa lang kasi halimbawa high school ka pa lang tapos eto pa lang flower na madali lang yung magawa mo, ganyan. Okey din yun na i-share mo yan in public tapos pakita mo. Mm. Okey lang din na may ma-receive ka ng mga bad comments kasi alam mo yun, isa rin yun sa magiging motivation mo balang araw na alam mo yun, nag-post ka ng mga ganito nung starting mo tapos ngayon grabe na yung improvements mo. So, yung mga taong nakakita nung nag-start ka pa lang, tapos nakita na nila yung ngayon, after 5 years, after 10 years, 'di ba? Sila yung magpapatunay na alam mo yun, na napakagaling mo na. So, mahalaga din yun na huwag tayong mahiya na i-she-share natin yung mga artworks natin kahit sa paningin natin pangit yun or pangit sa iba. Kasi mas magkakaroon din tayo ng ano, eh, motivation doon na ipagpatuloy yun. Oo, mag-post ka lang, huwag kang matakot na mag-post. Ito na yung expect mo. 'Pag nag-post ka online, you can't please everyone and may mga negative comments diyan, may mga positive comments. Pero hindi dahil may negative comments titigil ka na. That's not what Hindi yan yung dahilan para tumigil ka. Meron kang passion, meron kang apoy sa puso mo. Na naging puso mo, hindi ito talaga pang love guys, hindi about love 'tong topic natin. Ayan. Tsaka alam niyo kumbaga kapag may mga bad comments tayo from sa mga pino-post natin ganyan, ano din yun, eh, tawag dun, test din kasi yan sa'yo kung gusto mo ba talaga yun. Mm. Kung ipu-pursue mo pa din pagiging content creator mo.
So kung nag-stop ka na and then ayaw mo na i-try because of that bad comments, ganyan, maybe it's not for you. So, may mga challenges tayong na-experience sa buhay just to test us kung yun ba talaga yung gusto natin. So, yun din. Saka hindi lahat ng comments ay tama. Yung iba, mostly pag nagne-negative comment, pinost ko kasi yan recently. Yung mga, mostly ang negative ang comments or parang tinitira ka na agad or parang pangit yung gawa mo, nilalait or something like that. Normally yung May mga mga taong ganun yun, talaga. yung mga taong yun, sila yung mga may problema. Sila yung may mga hurt sa puso nila na parang sa'yo nabubunton ganun. And kapag aware ka rin na may mga tao talagang hindi mo makokontrol. Ang makokontrol mo lang yung reaction mo, yung sarili mo, and that's enough na na awareness din na hindi mo may mga ganun talaga. And mahalaga diyan, kilala mo yung sarili mo, kaya mo i-manage yung sarili mo, makontrol din. So, ma-o-overcome mo din yung mga ganun. Ayun. May tanong si Harry Sal, question for both. How do you deal with self-doubt as creative? How do I deal with self-doubt? How do I deal with self-doubt? Wala ata ako. Hindi. Hindi, joke lang. Laging nagda-doubt pala. Basta may price, guys. Okay lang mag-doubt. How do I deal? By just, may mga ganun talaga may mga self-doubt talaga na ma-experience tayo. Pero, let's not normalize it na okay lang yun, na nagda-doubt tayo. So, you have to switch your mind then na hindi siya nag-e-exist. Hindi siya nag-e-exist and it's not true. Ikaw lang din ang nagde-decide nun. So, sometimes, you have to choose din kung ano yung mas mabuting pakinggan at kung ano yung mas magandang i-apply din or ipasok sa mind mo. Pero yan, may mga self-doubt din naman ako, nararanasan ko rin naman yan. Pero yun nga, meron binigay sa atin na choice eh. May choice tayo kung anong gusto nating paniwalaan. So, paniwalaan mo kung ano yun na lang yung good for you. Ayun. I think, thank you for sharing that. Yung sa akin naman, sa self-doubt, lagi ko rin yan, laging naano rin sa sarili ko yan, parang imposter syndrome lagi na, uy, hindi ko naman talaga kaya or parang hindi naman talaga ako magaling. Pero tingnan, ito yung signal na starting point ng improvement mo. Kasi tingnan mo yung yung mga ganon, doon yung mga story na normally na pag nalagpasan mo, doon mo makikita na, ganon pala yun, or like, yung mapapaa ka na lang sa uli na, ganun pala, or parang makikita mo yung other side na, parang isipin mo yung self-doubt parang pader. Yung sa kabila, yun yung magiging future na ikaw. Pero pag nagpa-self-doubt ka kasi, hindi mo tinalon yun, mananatili ka dun sa lumang ikaw, yung hindi lumalago, yung takot sa change, ganun. Pag nagsi-self-doubt ka, pinipigilan mo yung sarili mong pumunta dun sa brighter side. Papunta na tayo sa bright side, di ba? So, lagpasan mo yung self-doubt mo. Improve mo yung skills mo, ganun. Hanggang sa mawala yung iniisip mong hindi ko kaya. Mapapalitan yung kaya ko pa. Yeah. Pinakamalaga, magbasa tayo ng Bible and mag-pray tayo. Every time nang mararamdaman natin yon, wala kang confident, na self-doubt ka, na compare mo yung sarili mo. Maybe you need, you need more prayer pa. Guidance. Kasi usually, spiritual yan eh. Naniniwala ako na spiritual yan. That's why na-experience natin yung mga ganun. Kasi yung spirit natin na hindi natin naiingatan or hindi natin nabibigyan ng importansya. So, you have to pray pa rin everything na so kung ano man nararamdaman mo. Ayun, gandang sinabi ni Miss Zyrel.